Bilang isang magulang, dapat nating turuan ng magandang asal ang ating mga anak upang lumaki sila na maayos at magalang. Ikaw, sinasaway mo ba ang iyong anak kapag nakikita mo na may mali itong ginagawa? O kinakampihan mo pa siya upang pagtakpan ang kanyang nagawang kasalanan? Tinuturuan mo ba sila na magbigay ng pagkain sa mga pulubi sa daan? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Simula high school pa lamang ay magkasintahan na si Dolores at Daniel. Talagang nangako sila sa isa't isa ng walang hanggang pagmamahalan, kaya nang lumipas ang panahon ay ito na ang araw ng kanilang kasal. Dolores, maraming salamat dahil ibinigay mo sa akin ang iyong puso. Pangakong mamahalin kita kahit anuman ang mangyari sa ating dalawa. Magiging tapat ako sa iyo kahit hindi mo man ako nakikita. Mahal na mahal kita, Dolores. Naluluhang sabi ni Daniel habang sila ay nasa harapan ng altar. Ganon din ako sa iyo, Daniel. Mamahalin kita sa panghabang buhay at pangakong magiging tapat ako sa iyo. Sa simula pa lamang ay sigurado na ako na ikaw ang gusto kong pakasalan at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ikaw ang ibinigay niya sa akin. Nakangiting sagot ng babae. Talagang sa oras na ito ay sobrang saya ng kanilang mga puso dahil ilang sandali na lamang ay magiging ganap na mag-asawa na sila. Talagang mabuting tao ang dalawa at hindi sila nagpapadala sa mga problema sa buhay. Sabay nila itong hinaharap upang matupad ang kanilang mga pangarap. Daniel, ninong ako sa magiging anak niyo ha? Alam mo naman na matagal na tayong magkaibigan. Magtatampo talaga ako kapag hindi mo ako kinuhang ninong. Pagbibiro ni Romel na kanyang kaibigan simula sa pagkabata. Halos lahat na lamang ng kanyang mga kaibigan ay ganito ang bukang bibig sa kanya. Sige na, pupunuin natin ang simbahan sa oras ng binyagan. Pero wag muna kayong magmadali. Hindi pa nga kami gumagawa ni Dolores ng sanggol, kaya maghintay muna kayo. Natatawang sagot ni Daniel. Lumipas sa maghapon ay natapos ng kasalan. Sa unang pagkakataon ay sinubukang bumuo ng sanggol ng bagong kasal at talagang masayang masaya sila sa bagay na ito. Nakita naman ni Daniel na lumuluha ang mga mata ng kanyang asawa. Dolores, bakit ka naman umiiyak? May problema ka ba? Nagtatakang tanong ng lalaki. Wala mahal, masaya lang ako. Naiisip ko lang kasi na darating din ang araw na magkakaroon na tayo ng sariling anak at magiging isang buong pamilya na tayo. Nakangiting sagot ni Dolores habang patuloy na tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Nang dahil doon ay niyakap na lamang ito ni Daniel upang mawala ang kalungkutan sa mga puso ng kanyang mahal. Parehong lumaki ang mag-asawa sa mayamang pamilya kaya hindi na problema sa kanila ang pera. Ngunit nang lumipas ang 2 taon ay hindi pa rin sila makabuo ng isang sanggol. Talagang malungkot na malungkot si Dolores dahil ito ang matagal na niyang pinapangarap. Ang magkaroon sila ng sariling anak. Nang dahil doon ay pumunta sila sa ospital para ipa-check up ang kanilang kalusugan. Napag-alaman na lamang nila na may problema si Dolores at sinabi ng doktor na malabo na silang makabuo ng isang sanggol. Iyak talaga ng iyak ang babae matapos malaman ang bagay na to na para bang pakiramdam niya sa kanyang sarili ay kasalanan niya ang lahat ng ito. Daniel, patawarin mo ko kung hindi kita mabibigyan ng anak. Pwede mo naman akong iwan at maghanap ka na lamang ng ibang babae. Umiiyak na sabi ni Dolores na halos mawala ng pag-asa. Mahal naman, huwag mo namang sabihin yan. Mahal na mahal kita. At kahit na kailan ay hindi kita iiwan. Masaya naman ako kahit ikaw lang ang aking kapiling. Hindi mo naman kasalanan kung bakit hindi tayo mabibiyayaan ng anak. Hindi mo rin naman ginusto ang bagay na to. May hinahang sagot ni Daniel. Sa pag-uwi nila sa kanilang bahay ay wala pa ring tigil sa pag-iyak ang babae. Kahit kasi mayaman sila at kaya nilang gumastos ng malaking halaga, ay wala na talagang tsansa na makabuo pa sila ng kanilang sariling anak. Isang linggo na ang lumipas matapos nilang malaman na may problema si Dolores sa kanyang kalusugan.
ngunit nananatili pa rin itong nagkukulong sa kanilang kwarto. Mahal naman, kailangan mong kumain para lumakas ang iyong katawan, nag-aalalang sabi ni Daniel. Ngunit sa oras na ito ay sinisisi pa rin ni Dolores ang kanyang sarili at talagang nahihiya ito sa kanyang asawa. Okay lang ako, Daniel. Iwanan mo muna ako mag-isa. Huwag kang mag-alala at kakain din naman ako mamaya. Malungkot na sagot ng babae. Pero kaninang umaga ka pa, hindi kumakain. Hindi ko naman maiwasan na hindi mag-alala. Mahal naman, pangako naman sa'yo na walang problema sa akin kung hindi tayo magkaanak. Pwede naman tayong mag-ampon at pwede natin siyang ituring na sarili nating anak, paliwanag ni Daniel. Hindi lang kay Daniel nahihiya si Dolores, nahihiya din ito sa kanilang mga kaibigan na gustong maging ninong at ninang ng kanilang magiging anak. Maya-maya lamang ay hindi na rin natiis ng babae ang gutom, kaya lumabas na ito para kumain. Mabuti naman at lumabas ka na ng kwarto. Gusto mo bang magbakasyon muna tayo sa malayong lugar para mawala naman ang lungkot sa iyong isipan? Nakangiting sabi ni Daniel. Sige, baka yan ang paraan para hindi na ako malungkot. Maraming salamat, Daniel, dahil nandito ka pa rin sa aking tabi at hindi mo ako iniiwan. Seryosong sagot ng babae. Lumipas ang 1 linggo ay napagdesisyonan nila na umalis na ng bahay at manirahan muna sa malayong lugar. Ano ba yan? Sobrang traffic naman ngayon. Baka gabihin na tayo nang dahil dito. Inis na sabi ni Daniel habang nagmamaneho ito ng kanilang sasakyan. Ngunit habang sila ay nakatigil ay nakita ni Dolores ang isang babaeng pulubi, dala-dala ang isang sanggol. Talagang inggit na inggit ng babae sa kanyang nakikita nang biglang tumingin sa kanya ang bata, sabay ngumiti ito sa kanya. Daniel, nakikita mo ba ang batang yun? Gusto ko na siya ang ating maging anak. Nakikita ko sa kanya na magiging masaya siya kung tayo ang kanyang magiging magulang. Hindi naman siya magkakaroon ng magandang kinabukasan kung sakaling lumaki siya na pulubi ang kanyang magulang. Seryosong sabi ni Dolores. Mahal naman, malabo naman ang sinasabi mo. Pwede naman tayong mag-ampon ng iba pang bata, paliwanag ni Daniel. Pero siya ang gusto ko, Daniel. Sa kanya ako magiging masaya, sagot ni Dolores. Nang gumaan na ang daloy ng trapiko ay ipinagpatuloy na lamang ng lalaki ang kanyang pagmamaneho. Hindi pa rin mawala sa isipan ng babae ang sanggol na kanyang nakita. Simula nang makita niyang tumingin ito sa kanya at ngumiti ang mga labi, ay para bang wala na siyang ibang hinahangad sa kanyang buhay kundi ang batang ito. Lumipas ang 8 oras na pagmamaneho ni Daniel ay sa wakas nakapunta na sila sa kanilang bahay na uupahan. Pero sa oras na ito ay tila malungkot pa rin si Dolores at nakakaramdam ito ng pagkainis sa kanyang asawa. Bakit ka naman nakasimangot, mahal? Nandito na tayo, kaya dapat maging masaya ka, nakangiting sabi ni Daniel. Ngunit walang sagot na narinig ang lalaki mula sa kanyang asawa, kaya nilapitan niya ito para yakapin. Huwag mo nga akong yakapin. Di ba ang gusto mo ay maging masaya ako? Bakit hindi mo subukang ampunin ang batang nakita ko? Siya lang ang makakapagbigay sa akin ng saya. Inis na sagot ni Dolores. Napansin naman ng lalaki na para bang may nag-iiba sa pag-uugali ng kanyang asawa simula nang malaman nito na hindi na sila magkakaanak. Dolores naman, sige, susubukan kong kausapin siya sa mga susunod na araw. Pero sana lang ay makita ko pa sila, mahinahong sabi ni Daniel. Lumipas ang mga araw ay muling nagmaneho ang lalaki upang balikan ang mag-inang pulubi. Talagang malayo ang kanyang pupuntahan, ngunit kailangan niya itong gawin para sa kanyang asawa. Nagdaan ng ilang oras ay nakabalik na si Daniel kung saan nakita ni Dolores ang sanggol na sinasabi nito. Nasaan na kaya sila? Ang hirap naman ang pinapagawa ni Dolores. Hindi naman kasi nananatili sa isang lugar ang isang pulubi. Napapakamot na sabi ni Daniel sa kanyang sarili. 2 oras na naghahanap ang lalaki, ngunit talagang nawawalan na ito ng pag-asa. Balak na niyang umuwi sa kanilang tinutuluyan nang bigla niyang makita ang mag-inang pulubi.
Nang dahil doon ay nagmamadali niya itong nilapitan upang kausapin. Magandang gabi. Ako nga pala si Daniel. Anak mo ba ang batang yan? Tanong ng lalaki. Opo. Ano pong kailangan nyo? Tanong ng pulubi. Nang dahil doon ay ipinaliwanag ng lalaki kung bakit niya ito hinahanap. Napasimangot naman ang babaeng pulubi nang dahil sa kanyang narinig. Kahit mahirap lang ako, ay kaya kong buhayin ang aking anak. Hindi porket mayaman kayo, ay kaya nyo nang gawin ang gusto nyo. Inis na sagot ng pulubi. Nang dahil doon ay sumakay na lamang sa kanyang sasakyan si Daniel nang biglang pumasok sa kanyang isipan ang magiging reaksyon ng kanyang asawa. Baka masiraan ang bait si Dolores kung sakaling hindi ko makuha ang bata. Kinakabahang sabi ni Daniel sa kanyang sarili. Kaya sinundan nito ang mag-ina at dumaan ng ilang oras ay nakita niya ang mga ito na natutulog sa kalsada. Dahan-dahang lumapit si Daniel sabay kinuha nito ang sanggol. Nagmamadali itong umalis upang hindi siya makita ng babaeng pulubi at habang nagmamaneho si Daniel ay ibinili niya muna ng gatas ang bata. Patawarin mo ako kung nagawa ko ito. Pinangako ko kasi sa aking asawa na gagawin ko ang lahat para sa kanya. Umiiyak na sabi ni Daniel sa walang kamuwang-muwang na sanggol. Sa pag-uwi ng lalaki sa kanilang bahay ay muli niyang nakita ang mga ngiti sa mukha ni Dolores. Maraming salamat naman at pumayag siya sa kagustuhan natin na ampunin ang bata. Sige, magpahinga ka na Daniel at ako na ang bahala sa kanya. Madali nilang naasikaso ang mga papeles ng bata. Sinabi nila na iniwan lang ito ng isang babae sa tapat ng kanilang bahay at nang dahil sa pera ay madali nilang naayos ang lahat. Lumipas ang 5 taon ay talagang minahal nila ng lubusan ng bata at itinuring nila ito na parang sariling anak. Lahat na lamang ng bagay ay ibinibigay ni Dolores sa bata at kahit na anong kagustuhan nito ay agad na kanyang sinusunod. Masaya din naman si Daniel na makita na palaging masaya ang kanyang asawa, ngunit hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang katotohanan na ninakaw lamang niya ang bata. Daniel, tara dito at makipaglaro ka naman sa ating anak. Mamaya ay mamasyal tayo at ibili natin siya ng laruan. Nakangiting sabi ni Dolores. Palaging ganito na lamang ang turing ng babae sa kanilang ampon na anak. Sunod sa lahat ng kagustuhan at hindi man lamang sermonan. Kaya nang lumipas ang 20 taon ay naging mayabang ito na para bang palagi itong galit kay Daniel. Pinipigilan kasi ito ng lalaki sa kanyang masasamang gawain. Anak naman, pagbutihin mo naman ang pag-aaral mo at hindi yung palagi kang umiinom ng alak. Sermon ni Daniel sa kanilang anak. Ano ka ba daddy? Puro ka nalang bawal. Wala naman akong ginagawang masama. Mabuti pa si mami. Palaging sinusunod ang aking mga kagustuhan. Inis na sagot ni Anthony. Oo nga naman Daniel. Hayaan mo na siyang gawin ang gusto niya. Mayaman naman tayo at sa kanya naman natin ipapamana ang ating mga ari-arian. Pangunsinti ni Dolores. Yan na naman tayo Hindi naman kita sinasermonan para masaktan ka. Para sa iyo din naman ang mga sinasabi ko, Anthony. At ikaw naman, Dolores, tumitigas ang ulo ng ating anak nang dahil sa pangonsinti mo sa kanya. Sa oras ng bakasyon ay uuwi tayo sa aming lugar para maiwasan mo ang pakikipagbarkada. Galit na sabi ni Daniel. Talagang punong-puno na ito sa kanyang anak at asawa. Kasalanan din naman ito ni Dolores dahil sinanay niya na sunod sa layaw ang kanilang anak. Nagagawa lang din naman ito ng isang ina dahil talagang mahal na mahal ni Dolores ang kanilang anak. Ibang kasiyahan kasi ang naibigay ng binata sa kanya simula nang mapasama ito sa kanilang mag-asawa. Hay nako, si daddy talaga, palaging kontrabida. Lahat na lamang ng bagay ay masama sa kanya. Inis na sabi ni Anthony. Hayaan mo na ang daddy mo anak. Pagpasensyahan mo na lamang siya, sagot ni Dolores sabay yakap sa kanya. Lumipas ang mga buwan ay bakasyon na ni Anthony sa kanilang eskwelahan. Si Daniel naman ay buo na ang desisyon na muli silang umuwi sa kanilang bayan. Tara na at magbihis na kayo. Ihanda nyo na ang mga gamit nyo na gagamitin nyo sa loob ng 1 buwan.
Magbabakasyon muna tayo sa dati naming bayan ng nanay mo. Seryosong sabi ng lalaki. Nakita nila na seryoso na talaga si Daniel at takot talaga sila kapag ito na ang nagalit. Nagmamadali nilang inihanda ang kanilang mga kagamitan at maya-maya lamang ay umalis na sila. Lumipas ang 7 oras ay nakaramdam ng gutom si Dolores kaya tumigil sila sa isang masarap na kainan. Daniel, tara at kumain muna tayo saglit. Talagang kanina pa ako nagugutom. Pakiusap ni Dolores. Sige, sa susunod na restaurant na ating makikita ay doon tayo kakain. Sagot ng lalaki. Maya-maya lamang ay bumaba na sila upang kumain. Nagulat na lamang si Daniel nang maalala niya ang lugar na ito dahil ito ang lugar kung saan niya kinuha si Anthony noong sanggol pa lamang ito. Habang sila ay kumakain sa labas ay may isang matandang pulubi ang lumapit sa kanila. Mamamalimos po ako, pangkain lang po. Gutom na po talaga ako. Nagmamakaawang sabi ng matanda. Bigla namang kumabog ang puso ni Daniel nang makita ang muka ng pulubi. Hinding-hindi niya malilimutan ang muka na ito nang dahil sa kanyang konsensya. Ito kasi ang totoong ina ni Anthony na ninakawan niya ng anak. Umalis ka nga dito, ang dumi-dumi mo at nawawalan ako ng gana nang dahil sa'yo. Walang galang na sabi ni Anthony. Ano ka ba Anthony? Wala naman siyang ginagawang masama dahil hindi naman siya magnanakaw. Galit na sabi ni Daniel. Daddy, pati ba naman ang pulubing yan ay kakampihan mo? Wala ka talagang kwentang tatay. Lahat na lamang ng gawin ko ay mali para sa'yo. Mangiyak-hiyak na sagot ni Anthony. Nang dahil doon ay kumuha na lamang ng pera si Daniel sa kanyang bulsa at ang pagkain na hindi pa niya nagagalaw ay ibinigay niya sa matandang pulubi. Sige, ito ang pera at pagkain. Humihingi ako ng paumanhin sa nagawa ko sa iyo at sa nagawa ng aking anak. Kinakabahang sabi ni Daniel. Maraming salamat po talaga. Sobrang laki po nito sir at makakakain na po ako sa loob ng 1 buwan. Hulog po kayo ng langit sa akin. Sige po at aalis na po ako at pasensya na po sa abala. Nauutal na sagot ng matandang pulubi. Sa pag-alis ng matandang pulubi ay nagalit si Dolores nang dahil sa malaking halaga ng pera na ibinigay ng kanyang asawa. Nasisiraan ka na ba ng ulo Daniel? Bakit mo naman siya binigyan ng 5,000 piso? Galit na tanong ni Dolores. Mamaya ay ipapaliwanag ko sa iyo. At ikaw Anthony, hindi dapat ganon ang turing mo sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ikaw tong maayos ang buhay, kaya dapat ikaw ang mas nakakaunawa. Sermon ng lalaki. Pagkatapos nilang kumain ay hindi pa rin tumitigil si Anthony sa pagsasalita. Kung ano-anong masasakit na bagay ang sinasabi nito sa kanyang tatay. Kaya nang makauwi na sila sa dati nilang bayan ay hindi na naiwasin ni Daniel na ibunyag ang matagal nilang sikreto ni Dolores. Anthony, sumosobra ka na. Hindi ka pa makontento sa buhay na mayroon ka? Gusto mo bang malaman ang katotohanan? Galit na sabi ni Daniel. Akala niyo ba ay natatakot ako sa inyo? Anong katotohanan naman ang gusto niyong sabihin sa akin? Natatawang sagot ni Anthony. Daniel, pakiusap. Huwag mong gawin ang bagay na yan. Kinakabang singit ni Dolores sa pagtatalo ng kanyang asawa at anak. Kailangan kong gawin ang bagay na to dahil hindi ko na talaga kaya. Ampun ka lang namin Anthony at ang tunay na nanay mo ay yung pulubi kanina. Hindi ko inaasahan na muling magtatagpo ang aming tadhana pero kasalanan ko ang lahat ng ito. Ninakaw kita sa kanya habang natutulog kayo sa tabi ng kalsada. Umiiyak na pag-amin ni Daniel. Natatawa pa si Anthony nang dahil sa sinabi ng kanyang ama. Ang akala niya ay biro lamang ang lahat ng ito. Nagulat din naman si Dolores nang malaman niya na ang pulubing iyon ay ang tunay na ina ng binata. Hindi niya akalain na ninakaw lang ito ng kanyang asawa. Mami, totoo po ba ang sinasabi ni Daddy? Natatawang tanong ni Anthony. Ngunit nang hindi makasagot ang kanyang nanay ay biglang kumabog ang kanyang dibdib. Nang dahil doon ay iyak nang iyak si Anthony at umalis ito ng bahay, dala-dala ang kanyang mga kagamitan. Talagang nag-aalala ang mag-asawa pero hindi nagpaawat ang binata.
Hayaan mo muna siya, Dolores. Babalik din yan at maglalabas lang ang ating anak ng sama ng loob, sabi ni Daniel. Si Anthony naman ay pinuntahan ang matandang pulubi upang humingi ng kapatawaran. Mabuti na lamang at ito ang pumasok sa isip ng binata. Magandang gabi po. Ako nga po pala yung lalaki na sinigawan kayo kanina. Patawarin niyo po ako sa aking nagawa. Umiiyak na sabi ni Anthony. Walang problema. Naalala ko tuloy sa'yo ang aking nawawalang anak. Siguro ay kasing laki mo na siya ngayon kung kapiling ko pa siya. Nakangiting sagot ng matandang pulubi. Isinama ni Anthony ang kanyang tunay na ina at ibinili niya ito ng maraming pagkain. Buong gabi silang magkasama kaya nagtataka na ang matandang pulubi kung bakit ito ginagawa ng binata. Gusto ko lang pong gawin ang bagay na ito. Hayaan niyo po, sa susunod ay maghahanap po ako ng bahay na pwede niyong upahan at simula ngayon ay doon na po kayo titira. Ako na po ang bahala sa lahat ng inyong pangangailangan, nakangiting sabi ni Anthony. Kinabukasan ay nag-aabang pa rin sa labas ng bahay si Daniel at Dolores nang bigla nilang makita si Anthony. Mabuti naman anak at umuwi ka na dito. Umiiyak na sabi ni Dolores sabay yakap sa binata. Ngunit humingi ng malaking halaga ng pera si Anthony sa kanyang ina at ibinigay naman ito ni Dolores. Nagulat na lamang sila nang muling umalis ang binata. Sinundan naman ito ng mag-asawa at napangiti sila sa kanilang nakita. Tinutulungan nito ang pulubi na tunay na ina ng kanilang anak, kaya lumapit na rin doon ang mag-asawa. Anthony, hindi ako magagalit sa ginagawa mo ngayon at sa totoo lang ay napapasaya mo ako, nakangiting sabi ni Daniel. Oo anak, tama ang daddy mo. Hindi ka namin pipigilan sa ginagawa mo at susuportahan ka pa namin, dagdag ni Dolores. Hindi naman malaman ng pulubi kung ano ang totoong nangyayari. Simula noon ay napagdesisyonan nila na hindi na aminin sa pulubi ang katotohanan. Ngunit nangako naman si Anthony sa kanyang sarili na ipaparamdam niya dito ang pagmamahal ng isang tunay na anak. Mula noon ay naging mapagkumbaba ang binata dahil nalaman niya ang kanyang tunay na pinanggalingan. Daddy, patawarin niyo po ako sa aking nagawa. Maraming salamat din po sa pag-aalaga niyo sa akin, nakayukong sabi ni Anthony. Niyakap naman ito ng mag-asawa at simula noon ay nabuhay sila ng masaya. Unti-unting natanggap ng binata ang kanyang tunay na pagkatao at kahit na kailan ay hindi niya pinabayaan ang kanyang tunay na ina. Nagulat naman ang mag-asawa sa sinabi ni Anthony. Gusto ko po na dito na lang mag-aral para lagi ko pong napupuntahan ang aking tunay na ina, hiling ng binata. Simula noon ay napagdesisyonan nila na dito na lamang ulit tumira. May mga nagawa man silang mali sa kanilang buhay, ngunit unti-unti nila itong inaayos. Dumaan ang panahon ay inamin na rin nila ito sa pulubi at napatawad naman sila nito. Kaya ngayon ay masayang-masaya ang binata sa pagkakaroon ng 3 mga magulang na sumusuporta sa kanya. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.